Dios nining kagabion. Ipadayon usab namo ang pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi kami, Ginoo. Ang medyo malisod kayo, ngiob kaniadto. Apan sa dayang among gitahasan ang pag-agi, gituyuan ang pagsusi, pagkatahom sa mensahe. Ug mao kini ang mupausab sa dagan, sa buluhaton nimo, nga gipiyal ka namo ni katapusang panahon. Ug niini nga kagabion, uban sa tanang nagapaminaw, at tagi kami gahom sa imong espiritu, samtang among pagasubayon ang gisulti sa buluhaton niini, aron among masuod pag-ayo ang among manluluwas nga si Ginoo tungod sa balaang espiritu. Ug tungod niya na, pagkahiusa kami muduyog sa pagdala sa katapusang mensahe, pagpaabot ni tibok kalibutan, aron matapos na gini. Salamat sa pagpanalangin nimo kanamong tanan bisan unsa mong kahimtang. Ug salamat ka pasayloon sab kami sa mga kalapasan sa ngalan ni Hesus. Amen. Praise the Lord, mga kaigsunan. Naanaman mo sa inyong mga lingkuranan o baga na mo sa inyong mga higdaanan, di na to dugayon. Tungod kay basig dili ta mahuman. Tulo na lang ka presentations ang nabilin. O di gud makaya na to dinhi. At iwaso na po na to sa sunod tuig. Pero paningkamutan na to ang pinakamaayo na mapaabot na mo ninyo kaninyo nga mensahe. Mahatag na to ning katapusang tulo ka mga presentations. The Comforter, ikaupat, kagabi. Balik ta nga kinisya na asa 28 ka fundamental beliefs of the Seventh Adventist Church. Diha nabilong sa grupo nga The Doctrine of God. O gikan niini, ikalima siya, God the Holy Spirit. Unsay gisulti sa balaang kasulatan, mahitungod kaniya. Kagahapon, atong nasuta ang official statement o baruganan sa inyong mga higala. Nato nga mga Adventista, may tungod sa balaang espiritu, sumala sa gisulti sa Biblia. Karon, dugangan nato ang pakisayod mahitungod niini. Kagahapon giingnan kita, the Bible reveals who is the Holy Spirit. The Bible reveals that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. Usa sa ka-persona. O giingnan kita, the Holy Spirit has personality. Ano man kay naapod siya mga pagbati. Ang naatanan niya. O gani, ato nakita, mas labaw pa siya. Samot na karon, nagabi, mga kahigalaan, mga kapaglaom. So ato ipadayon, kini karon. Kahapon giingnan ta, who is the Holy Spirit? Gisultihan ta. Karon, the Holy Spirit is truly God. Panagsarata makadungog, may tungod niini, apan karon ato gid tagaag pagtagad, nga di nato ikaulaw ang pagsulti niini, kay ang script, ang balaang kasulatan, galantaw, gapakita sa balaang espiritu nga kini Dios. Dili nato duha-duhaan. The Holy Spirit is truly God. Agig pruiba niini, sumala sa gisulti sa balaang kasulatan, gamito nato ang Buhat Kapitulo 5, 3 o 4. Unsa man ning hitabua. Dining tugura mga kaigalaan o mga kapaglaong. Ang balaan na kasulatan nagahulagway sa balaang espiritu ingon nga Dios. Tanawa si Pedro. Unsay gibuhat niya ngadto kang Ananias. Peter told Ananias that in lying to the Holy Spirit, he had lied not to men, but to God. Iabrihan na to ato minsay karon nga gabi sa usa ka makuyaw nga sitwasyon. Si Ananias, gisultihan siya ni Pedro, ang imong pagpamakak, wa ka namakak sa mga tao, aba namakak ka sa Dios.
atong pagabasahon. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas, og namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig og bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Og sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon. Karon, nganong namakakaman, dili ang mga tao ang imong gibagakan, kundili ang Diyos. Dinhi gisulti ni Pedro, nga ang balaang Espiritu, Diyos, kinsa ang iyang gibakakan, ang balaang Espiritu. Unsay na itabo nini makagalaan, mga kapaglaom. Sabi rin natabuan ni nila tungura. Tungod kay sa nabubuan na sila sa Espiritu Santo, gahom sa balaang Espiritu. O na nagapangwali na sila, daghanang miduol sa midawat sa kamatuoran. Unsa o may pagtabang kining mga tawana. Busa, nagtinabangay sila na maligya sila sa mga kabtangan aron ang halin ini dalhon ingon nga pundo sa simbahan o gitabang sa mga kabus o sa mga nanginahanglan. Misaad si Ananias o iyang asawa si Sapira mahitungod usab ni ini. Kay mitubag sila sa panginahanglanon. Apan pagkakita nila sa halin sa ilang gibaligyang luna, naunsa naman hinuon nga gamay ramay iyang gipadala, gihatag dito sumalas iyang gisaad, ang kadaghanan ni ini gibilin niya, og nagtuo siyang dili mahibalaan, mga kahigalaan. Dinhi ang pinakadakong sayop nga nabuhat og nahimong usa ka leksyon sa kasaysayan sa pagluwas, ang kinabuhi ni ining namakak nga Ananias. Gipakita ni ining suhituha o nining sugilanuna, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Kung sinahitabo nini, ang sunod nga bersikulo ingon, sa pagkanungog ni Ananias ni ini, natumba siya og namatay. Di kay ordinaryo lang bigla, o di kay wala kay isgot ka na nihigda siya og nakuyapan, namatay yun. Namatay yun. Ultimano. Og ang tanan nga nakabalita ni ini nanghadlok, unya na nuol ang mga batanon lalaki og giputos nila ang iyang lawas og gidala sa gawas aron ilubong. Pastilan. Malisod na pagbati. Kung atong dalon kining sugilanuna sa atong panahon karon, pwede na ito ning dugayan. Pero tayo, dili man na ito, may tahas ni ining dapita, atong maipaila-ilang balang espiritu. Take note na lang ni sa tanan. Pwede na ito ni maggamit sa atong sistema karon sa pagsuporta sa kausa sa tibuok na kalibutan. O sultihan mo kay galan, kung inyo ang basahon pag-ayo ng mga bahina, labi na mga komentary, tungod kay ang paagis ilang paghatag ni ining, ilang kaning mga haligigisaad nila para sa pundo sa church sa kinatibukan. Kay dito man tubahin-bahinon. Aron itabang sa mga katawhan nga nanginahanglan. Aning tungura, nakigsaad po sila. O gilimbungan nila, dili ang tao ang Diyos. Ngano na ibalo si Pedro? Tungod kay gimanduan na sila sa balaang Espiritu. Grabe, inani ang bili, inani ang kalidad, inani ang impact niya sa pakigbatok na to sa Ginoo. Kung imong tan-awon ang sunod nga sugilanon, sumpay din, wala na lang ko gisulat, pertig yung ngilngara, ngano man. Sa paglabay sa tulo ka oras, versikulo 7, misulod ang asawa ni Ananias, apan wala siya masayod sa nahitabo. Wala siya masayod sa nahitabo sa iyang bana. Pero naibalo silang duha sa unsay ilang gibuhat. Ngayon siya nahitabo. Si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako, maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Sapira mitubag, oo, maura ka na.
ingon si Pedro, busa si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong bana, ana sa pultahan, og dadon kausab nila sa gawas. Versikulo 10, diha natumba si Sapira sa tiilan ni Pedro og namatay. Unya misulod ang mga batanong lalaki, og ilang nakita nga patay na siya, busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas, aron ilubong tupad siyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan, og ang tanan nga nakabalita niini. Usa kadako nga mga pangitabo kay kikinahanglan na natapuson ang bulaton, ang mga nakinahanglan na og pagsuporta ang mga bulaton. Sige niini tungura nga perting dakua sa impact sa mensahe gikan sa pagbubo sa gahom sa balang espiritu ni ay mga naglahi nga mga tumutuo, mga bakakon. Wa nagdugay, di kay ingon na og gidala pag ospital, wa na gitayhupan pagipaypayn, wa na namatay diha. Pagkagalaan, gisubay na ko din ang komentary sa Andrews Study Bible. Ginan kita, notice carefully, that both the personhood and the divinity of the Spirit are obvious in this passage. Like other persons or beings, the Spirit may be lied to. Sama sa nato nga ingon nga persona, ang bala ang espiritu malimbungan di usab. Pwedeng limbungan sa to pa mo ni nahitabo kay gilimbungan nila. Pero nahitabo, the two parallel statements affirm that the Spirit is God. To lie to the Holy Spirit is to lie to God. So tanawang epekto, kung mga masakitan maganitag limbungan ta, unsa nakaha ang balang espiritu, apan kung kita'y limbungan, di man mga matay, pero tanawa, ang balang espiritu gilimbungan, diha namatay. So, dinhi ko na imagine ba? Ang usas gibuhat sa balang espiritu nga hinato, mabasa sa 1 Corinto 3:16-17, do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Kita templo sa balaang espiritu, templo sa Dios. O ang balaang espiritu nagpuyo ka na to, kini nga mga sinultian. Ganito ang duha ka paralel nga sinultian. Nagpaila nga sama nini, templo sa Dios. Kasi nagpuyo na to, bala ang espiritu. So, kung doon ay mulaglag sa templo, laglagon usab sa Dios. Kay kining templo sa Dios nga balaan, mao kita. May bulong bitaw ko. Karon, idugang tanis itong pagsabot. Kung balaang espiritu ang nagpuyo na to, kay templo man kita sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu nga, ang napuyan sa balaang espiritu, pwede ba siyang makig-away sa usa nga gipuy-an po sa balaang espiritu? Ang mga balaang espiritu na giaway, pwede ba? Pero imposible. So ito nakita din kung ang balaang espiritu mao'y nagpuyo sa templo sa kinabuhi sa tao nga mao kita, adunay kausaban nga mahitabo. Og dili na kanang mga panaglalis, pagbahin-bahin, panagsumpaki, kung wala ka na nahitabo, buot ipasabot, in absensya ang bala ang espiritu sa kinabuhi na to. Og kung kanunay tanggi sultihan, kanunay tanggi pamangnuan, dinha magsugod ang pagsalikway nato sa balaang espiritu. Magkagalaan, magkaigsunan, ipadayon na to, kini.
Giunsa sa paghulagway ni Ginoong ang balaang Espiritu. Gingnan kita niya. Human kato ka Pedro, panlan mao gipakita sa balaang kasulatan sa kahimtang ni Pedro na makak sa balaang Espiritu. Na makak sa Dios. Ang balaang Espiritu prueba kini nga ang balaang Espiritu Dios. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Jesus defined the unpardonable sin as blasphemy against the Spirit. Gihulagway ni Ginoong Hesus nga kini di ay dili mapasaylo nga sala. Usa ka pagpasipala kining dili unpardonable, dili mapasaylo nga sala. Pagpasipala di ay kini sa balaang Espiritu. Pwede ba di ay? Atong tanawon. Ang sa gisulti sa Mateo 12, 31-32. Si Ginoong gasulti ha, tungod niini, sultian ko kamo, ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila, o sa bisan unsang sulti nila nga dautan, apan dili mapasaylo ang magsultig dautan, batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan, batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang pagsultig dautan, batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo, karon o bisan kanusa. Labaw paghani, ang epekto niya, bisan sa anak sa tao. Ngano ka? So ato gindungagan ang pagsabot, ngano gani, na inaani ni siya. Nga ang magsultig dautan, batok sa Espiritu Santo, di man gani, di ay mapasaylo. Dili gayod mapasaylo, karon o bisan kanusa. Ug dili pa siya Diyos. Nganong iyon animan, si Ginoong naghulagway kaniya. Ipadayon na ito maghigalaan. Jesus defined the unpardonable sin as blasphemy against the Spirit. Tanang sala mapasaylo, kung pangayo ag pasaylo. Siyempre, parang mapangay pasaylo, pero kanang sala batok sa Espiritu, kanunay, ngano ka, tumasabtan is unahan, tungod ka ang buhat sa balaang Espiritu, gikan sa pagbiya ni Ginoong ngadto sa langit, ang tanang buluhaton sa pagpahiuli sa tao ngadto sa Dios buhat sa balang Espiritu. O kung kana imong gisalikway nga mga pagkabot o mga pahinumdum, imong gisayangan, imong giusikan, dili lang kasi Ginoong imong gisalikway ang balaang Espiritu nga kanunay nagkabot nimo. Nag-anam na ka personal gyud ang buhat sa balang Espiritu sa kinabuhi sa katao. This could kining hitabua dili mapasaylo ang makasala batok sa balang Espiritu. This could be true only if the Holy Spirit is God. Ikaupat na gabi karon nagkanindot yun kaayo ang atong mga nakita ni ini mga bahina. Praise the Lord. Sunod, atong dugangan, ang balaang sa pagpruiba sa pagpamatuod na tunini nga the Holy Spirit is truly God, ang Scripture, ang kasulatan, associates divine attributes with the Holy Spirit. Iyang gikauban, ang divine attributes sa balaang Espiritu. So, dili bulag, pag-iskot na divine attributes na ang balaang Espiritu. Unsay buot pasabot ni ana. Kung atong tanawon ang Roma 8, versikulo 2, gihulagway ang balaang Espiritu, He is life. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Oh,
Unsay buot pasabot ani? Scripture associates divine attributes with the Holy Spirit. Sample niya kini, kanang paghatag kinabuhi for the law of the Spirit of life. Kanang paghatag o kinabuhi. Diha kang Kristo has made me free from the law of sin and death. So dili bulag ang balaang Espiritu sa paghatag kagawasan sa mga nagsunod kag Jesus. Naa ang balaang Espiritu. Unsa pa? He is truth. Siya ang kamaturan. Siya ang kinabuhi. Siya naghatag kinabuhi. Siya usab ang kamaturan. Naa niya. Apan inig-abot sa Espiritu, sumala sa Juan 16, versikulo 13. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran. Tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang, o maabot. Dili ordinaryo ang buluhaton sa balang Espiritu. Unsay buhaton niya? Tultulan ta niya sa tibuok kamatuoran. Praise the Lord. He is truth. Unsa pa? Kainan kita makigalaan dinhi. Dunay mga expression, love of the Spirit, the Holy Spirit of God. Nagpadayag lamang kini that love and holiness are part of His nature. The expression love of the Spirit, Romans 15 verse 30. Og ang the Holy Spirit of God, Episo 4:30. Nagpadayag nga ang gugma og ang pagkabalaan kabahin sa iyahang nature, sa balaan nga Espiritu. Atong pagabasahon. Love of the Spirit. Nagingon din sa Roma 15, versikulo 30. Mga igsuon, tungod sa atong Ginoong Hesukristo, og sa gugma nga gihatag sa Espiritu. Tila no, ninduta kayo. Gugma na awhagon ko kamo sa pagduyog kanako, sa pagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kanako. Wow! Mga pagbati nga gugma nga gihatag sa Espiritu. Unsa ba? The Holy Spirit of God, kini nga statement, ingon sa Episo 4, versikulo 30, og ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Grieve not the Spirit of God. Kaya ang Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Pag kaninduta, nini ikaw pat kagabi, mga kagalaan, mga kapaglaom, mga kaigsunan, kita na nato. Anam-anam, o baga sa uban, ahayag na, nga ang tanang kalihukan, ilalom sa yuta, buhat sa balaang Espiritu, ang pagkabot kanimo, balik sa Ginoo. Buhat sa balaang Espiritu. Balikon ako, ang tanang buluhaton dinhi sa yuta, sa pagdala kanimo ngadto sa Ginoo, buhat kini sa balaang Espiritu. Tanawa, ug unsa kadako ang iyang unsa kadako ang epekto niya sa kinabuhi sa nagadawat. Ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Grabe na ayaw pasuba. Masubo gyud ang balaang Espiritu. Unya, kung di gyud nimo dawaton mo na to, sala nga di gyud ka mga ipasaylo, ang pardonas bulsin, batok sa balang Espiritu. Kay ang Espiritu mao, ang patik sa Dios, diha kaninyo, alang unya sa adlaw, nga luwason kamo sa Dios. Praise the Lord. Klarohon ako sa inyong mga igdulungog karon, mga kaigalaan, mga kapaglaom. Asa si Kristo
ni ining panahon. Tuwa sa langit. Atong gisgutan sa unang gabi. Mibiyak, mihawa kanila, padulong sa langit. Nagunsa dito, nagpahayahay, wala. Lahi na po na nga pagtuon. May tungod sa pagministeryo na Ginisus dito sa langit. Nagbuhat siyang buluhaton sa balaang sanktuaryo dito sa langit. O samtang siya tua sa langit, kinsa in charge sa mga tao siyuta aron makaduol sa Ginoo. Balaang Espiritu. So ang pagministeryo ni ining tulo ka persona sa pagkadiyos, nagkapadayon sumala sa ilang function. Praise the Lord. So nga naman nga kinahanglan, nga no ang balaang Espiritu mo in charge din isyuta. Samtang si Jesus dito sa sanktuaryo. Tungod kay nahumanas siya iyang tahas sa pag-anhi din isyuta aron i-demonstrar ang paagi sa pagluwas. Nato, gipakita ang matang sa pagkinabuhi sa mga linuwas. Bibalik siya dito sa langit, kay nahuman ang iyang tahas, kinsa gipuli, balaang Espiritu. Og tuwa siya dito nagpatiliwala sa atong langitong amahan, og nangatubang sa atong langitong amahan, nangabugado, nga kitang tanan din sa yuta, nga midawat sa Ginoo, pinaagi sa paglihok sa balang Espiritu, pagadawaton sa langitong amahan, to pinaagi kang Kristo, nga nagministeryo sa sanktuaryo nga balaan sa langit. So aktibo gyapon silang tanan, labi na ang balaang Espiritu, pero kay kinimay atong gipukusan karon, atong tanawon sa iyang kalihok buluhaton, samtang nagpadayon tang nagpaabot sa pagkatuman sa saad ni Kristo nga tuwa na sa langit. So dako, di kay dako ang ibuluhaton sa balang Espiritu, perte di aing dakoa. Imagine, kaya ang Espiritu maong patik sa Dios, diya kaninyo, silyo. Natay mga pagtuon ini sa atong padasig sa tanan ni atong 2022, kanunay gyapon sa mga wala pa nga mga dapit. Imagine, labaw pa sa adlaw igpapahulay ingon nga ilhanan ang balaang Espiritu patik. Ang uban gaunahuna, patik ang adlaw ipapahulay, ilhanan sa katawan. Tutiman na to, kabahinas na pulo kasugo ang adlaw ipapahulay. O ang napulo kasugo, replika sa batasan sa Dios. O ang napulo kasugo kay batasan, replika mas batasan sa Dios. Unsaon na to kining mahimong atong batasan. Buhat sa balaang Espiritu. O kung ang balaang Espiritu maunay gitugutan na itong at magbuot na to, mutabang na to, ang taong gigamhan sa balaang Espiritu, nagakinabuhi nga matinumanon, nagapakita sa kinaiyang Diyos nun, og tungod ni ana, kumutan-aw tas na pulo kasugo, dili malinapason, bisan sa ikaw, sa ilhanan, sa katawan sa Ginoo ang pagpahulay sa adlawng nga balaan. Pero dili adlawng igpapahulay o balaan, ang patik, ilhanan sa katawhan sa Dios. Kaya kung ibutan itong patik siya, taghan rabang mga nagpahulay sa adlaw, igpapahulay. Bati pug batasan. Unya, inana day ang mga dalhon sa langit. Dinigingnan ta, og ayaw ninyo pasubang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mo patik sa Dios diya kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Sa ato pa, kung ang balaang Espiritu maoy gitugutan na to nga nagatabang ka na to sa paghulmas langit nung batasan, lakip na ni ana
ang adlaw igpapahulay ingon nga ilhanan sa mga batasan sa makatawhang na nga usab pinaagis balang espiritu nga kandidatong dalhon dito sa langit. See, wala tay panahon mo dugang pa nang hinag basig di ta kahuman aning sunod. So, unsay gisulti dinhi? The Holy Spirit of God, mga pag-expression nga ang pagkabalaan, pagkamatarong, bunga sa balaang espiritu nga nagahari sa kinabuhi, sa nagtugyan nga makasasala kaniadto. Praise the Lord. Praise the Lord. Alright, ato karong padakon pa pag-ayo ang buluhaton sa balaang espiritu. O nganong ni amang gining balaang espiritu sa yuta, human mi balik ang Dios dito sa langit. Di na ta makadung ani mga sinultian karon sama ni ini. The Holy Spirit is truly God. Ngano man, the Holy Spirit is omnipotent. Nauna na yung mga termino kanunay madunggan na to. Sa akong papa, sa mga pastor nga mga karaan nga mga magwawali, o karon in atong nadunggan. O sa manang omnipotent, makagagahom sa tanan. Unlimited ang iyang authority o iyang influensya. Mauni ang balaang espiritu. The Holy Spirit is omnipotent. Ikadua, the Holy Spirit is omnipresent. Unsay buot pasabot, anaa sa tanang dapit o sa tanang panahon. Way makahimo ana. Ikatulo, gawas sa balaang, way makahimo ana gawas sa balaang espiritu. Ikatulo, the Holy Spirit is omniscient. Unsay buot pasabot, kahibalo siya, nahibalo siya sa tanan, having infinite awareness. Kahibalo siya o nahibalo siya sa tanan. Mauni ang paghulagway sa balaang espiritu. Tagsa-tagsaon na to. Sumala sa 1 Korinto 12, versikulo 11, kining bahin sa makagagahom sa tanan. Ingon din sa 1 Korinto 12, apan maurang espirituha ang naghimo ni ining tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tao sumala sa iyang pagbuot. Hiyas ang naghatag day kanatog gasa, mga abilidad, bala ang espiritu. Unsa nga gahom nga ang matag usa kanato nakadawat man ug ako nang gitiman-an way usa nga way gasa. Dunay uban nga nakadawat og pipila ka mga gasa pero wa gi usa ka tawo nga way gasa gikan sa balang espiritu. Matag usa sumala sa iyang pagbuot. Kung dili siya gamhanan, omnipotent, imposibleng mabuhat ni ug mahitabo ni. Apan kitang tanan naon sa nakatagamtam sa mga gasa sa balaang espiritu tungod sa iyang pagkagamhanan. Praise the Lord. Ikaduha, omnipresent. 1 Juan 14:16 natos 17 giulagway diri mo kay kapaglaom nga siya makigkauban kanato, makigkauban sa katawhan sa Dios forever. Sa in English pa, forever. So ang balaang espiritu bisan asa naa. O sige, sulti din mangayo ako sa amahan og hatagan kamunyag laing magtatabang aron makigkauban kaninyo hangtod sa kangturan siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Makigkauban kanato hangtod sa kangturan. Murag imposible mahitabo pero tungod niya na imong posible anya kay nakasabot naman ta ang mao di ay hitabua nga bisag naagas imong lingkuranan naglingkod karon kung asa kang nasura ang balaang espiritu nagakabot nimo sa mga nagakabot usab nako dinhi natong tanan bisan asa kay siya anaa sa bisan asang dapita bisan kanusa omnipresent
Mao di ay di nga kikinahanglan mo balik si Jesus dito sa langit o gihatag ang balang Espiritu o kining katapusang pagdala. Hulat sa mo, ingon siya, ay sa mo panglakaw, din sa Jerusalem, ang madawat ninyo ang balaan nga Espiritu, nga aron mabubuan kamo sa balang Espiritu, og mahimo kamong saksi gikan sa Jerusalem, ngadto sa tibok Judea, sa kinatumyang yuta. Unsaon maning kinatumyang yuta, pag abot sa mga taong magamhan sa Ginoo, pinaagis bala ang Espiritu. Ang tanan bisan asa nagadalas minsay sa Ginoo, buhat kana sa bala ang Espiritu. Omnipresent. Grabe pa, wa na to, pirmiro pagsugod na to, gamay-gamay na to panglantaw sa balang Espiritu. Karon, tanawa, omnipresent. Bisan asa, bisan kanusa, na Asya. Praise the Lord. Unsay trabaho niya? Dungagab pa no to sa unahan. Basta kay ang pasalig din makigkauban kanato hangtod sa kahangturan. Forever. Tunay forever sa balaang Espiritu. Praise the Lord, makikisunan. Sunod. Doon na pa'y sumpay ang omnipresence. Ingon ang salmo. Kinig, ganahan kay ko. Pwede na malimot. Ay mo kalimot, basahon na to ang salmo. 139. Tipik lang akong bagabasahon din, Apan ang intiro 139, naghulagway sa gitawag omnipresent. Tanawa, ha? Akong basahon din, ingon din sa Salmo 139. Sitting ato sa 10 lang ta mo basa. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kun mosaka ako sa langit, atoa ka didto. Kun mohigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, atoa ka usab didto. Kun mulupad ako ngadto sa silangan, o mupuyo sa kinalayo ang dapit sa kasadpan, ato aga dito, aron pagtultol kanako, ato aga dito, aron pagtabang kanako. Praise the Lord! Buhat sa balang Espiritu, kay siya omnipresent, naa, bisan asa, bisan kanusa. Tanawa pagkasulti sa balaang kasulatan. Sunod, omniscient. Unsa ni siya? Bot pasabot, nahibalo siya sa tanang butang. Nakahibalo siya. Dili nato siya limbungan. Nahibalo siya tanang butang. 1 Corinto 2:10 versikulo o 11 nag-ingon, apan gipakadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan paniadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod na mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong Espiritu. Ingon nga ang Espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Ang balaang Espiritu lamang. Kani Espiritu nga gamay ang letter E dinhi, ang gipasabot na the person's mind and consciousness. Ang iyang buto. Kaya ang kinahanglan na nato kining makita, masabtan, ug masinati karon. Unsa pa, naanalay katapusan, the works of God are also associated with the Holy Spirit. Mga buluhaton sa Dios, kauban gyapon sa balaan, giuban gyapon dinhi ang balaang Espiritu. Sama sa creation and resurrection. Sa paglalang o sa pagkabanhaw. Unsa gisulti ni Job sa 33 versikulo 4 sa Job, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. So bisan sa paglalang na ang Espiritu. Di ba? Sa Genesis 1, ang balaang Espiritu over. Praise the Lord. Sa pagsugod pa lang, sa pagtukod sa kalibutan, na ang balaang Espiritu. Unsa pa, magkaigsunan? Ingon din sa Salmo 104:30, you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth.
gipadala nimo ang imong espiritu og lalang sila. O gibag-o nimo ang hulagway, ang naong sa yuta. Ang balaang espiritu. Sa buhat sa Dios, naa ang balaang espiritu. Aktibo, partisipante. Praise the Lord, mga kaibigan. Dili ko siya buwag sa pagluwas. So naa. Busa, ginan kita sa Roma. Naa pa yun sa Roma. Kapitulo 11, versikulo 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, nindot ka niya, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Magkaigsunan, ako bitaw nga nagtuon ani kaganina, pag ayo, lipay kay ko. Yun na di ay imposible kung ato nang nailhan pag ayo ang magtatabang, ang the comforter, ang balaang espiritu. Nga naman, tanawa ha, ang espiritu kaniya nga ni banhaw kang Hesus gikan sa kamatayon, mupuyo usab nimo. Bilisa akong pagabasahon. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing, ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Praise the Lord, mga kaigsunan. Kung dili na yun lisod na to, sabton, ang pag-ingon, ang Espiritu, si Kristo naas atong sa kasing-kasing, pinaagis bala ang Espiritu. Una ko naghatag kinabuhi sa pinagis pagbanhaw kang Kristo, kita usab, nga unsa, nga di atong gitugutan ang balang Espiritu, mahimong kabahin sa itong kinabuhi, mabuhi usab, gigani giklaro pa diri, bisan ang inyong madunot kalaway, lawas, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. So pagbalik sa Ginoo, banhawon kita sa Ginoo, ang balaang Espiritu magausab itong lawas. Grabe ang buhat sa balaang Espiritu. Pag kanindot, suwa na imposible. Kamay na lang nabilin. So only an omnipresent personal God, not an impersonal influence, nor a created being, could perform the miracle of bringing the divine Christ to one individual Mary. The Holy Spirit is truly God. Ang omnipresent, personal God. Mauragi makahimo sa pagdala sa divine Christ to one individual Mary. Buhat sa balang Espiritu na namkon si Maria. Only the omnipresent, personal God, ang balaang Espiritu, ang makahimo ni Ana. Unsa ba? At Pentecost, the Spirit made the one God man, Jesus, universally present to all willing recipients. Kabantay mo sa Pentecost? Nga naman nga nakasabot man sila, may sigit, misinggit si Pedro nagwali, nakasabot ang tanang mga naminaw sa ilang kaugalingong pinulungan. Buhat sa balaang Espiritu. Pagkakaigsuunan. Kung nato nakita ning tanan, wa naging imposible ang pagkahuman sa balaang kalihukan sa atong panahon. The Holy Spirit is equal with the Father and the Son as revealed in the baptismal formula. Matthew 28:8-19, mo gisulti gahapon. The apostolic blessing, atong gibasa atong gahapon, and the spiritual gifts discourse. Ikodang Korinto 12:4 ngadto sa 6, pag-apod-apod sa mga gasa. So dalaygon kay Ginoo, pagkaigsunan. Abi niyo sultihan mo nako. Ipadayon nato ni ugma tungod kay kulang gihapon tas panahon. Ako nag-expect nga mainani daay gining dagan niya. Pero kinahanglan atong sundon lang ang kinahanglan nato karon. Pero doon ako'y panapos nga istorya ninyo. Gamito na to ang teksto sa Hoseas 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang uban, because you have rejected knowledge, I also will reject you from being praised for me. Doon ay sumpay din na. Unsay nakapalaglag di sa akong katauhan, grabe ang Ginoo, my people lack of knowledge.
Di ta kasabot usay sa kahimtang sa tusimban perting gubuta. Lack of knowledge sa balaang espiritu. Para nako sa balaang espiritu. Apan karon, kay gihatag naman kining paglamdag sa kamaturan sa atong panahon sa buhat sa balaang espiritu. May kaalam na kita. O atong itugyan atong kaugalingon daw ngadtos Ginoo daw wato na to kini nga kahayag aron ta magkahiusa. Nganuman kung ato isalikway kini nga kahayag malaglag ta tungod sa kahibalo, kulang sa kahibalo or tinuyuan nga di gyud ta gustong mahibalo. My people ingon ang Dios. Apan praise the Lord mo kay igsunan. Nahibalo ba mo? Nga ang katumanan niini kung kita usab mo tubag, dunay natuman nga tagna sa karaang panahon. Nakasulay na ba mo sa inyong kinabuhi nga ang tagna natuman diha ninyo? Pagkaninduta, o sa kay batio na to, no? Apasultian mo na ko, sayo na day, kaya na to masulayan. Gusto tayong magkasulay? Natuman ang tagna. May tagna sa panahon ni Daniel. Unsay tagna, gisulti ni Daniel. Daniel 12, versikulo 14. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Wow! Abi ninyo, gigamit ng mga teksto, kaniyadto, sa daghang panahon, gigamit ng mga teksto sa mga nangauswag nga mga inimbento. Apan kung tanaw nimo ang iyang konteksto, immediate context, o ang iyang kanang mga gapalibot ani nga katuyuan ni ining bersikulo ha, ang ipasabot niya, lahi sa atong kanunay gigamit aning teksto ha, gipatunong bisan pa itong atsa nga milutaw gamiton paagi katumanan kuno aning Daniel 12. Pero labaw paana ang dapat nato masabtan. Unsa giingon sa Daniel 12 versikulo 10, 9 ug 10. And he said, "Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." Unsay akong gusto ipasantob karon, many shall be purified, made white, and refined. So, sa diha nga kini sa katapusang panahon, ablihan nga pagsabot, knowledge will increase. Unsa ni nga kahibalo? Kahibalo mahitungod sa pagkamatarong. Og tungod niya na, kay ato namang nahibalaan, atong nasayran, atong kinabuhian, mo nang dunay daghang magbag-o. Many shall be purified, made white, and refined. Ang giskuta ni ini, kinaiya sa mga katawhan sa Dios sa panahon sa katapusan nga nangausab pinaagi sa balaang espiritu. Og karon ako moingnon, pagkanindot kayo tanawon ang kasinatian sa mga nangausab nga mga kinabuhi, pabor sa Ginoo, ebidensya na makita na nato sa atong mga mata karon. Pagkanindota. Ako bitaw nga nagsulti matagabi dinhi, di maginisayon. Pero sa matag buntag, maminaw ko na ay atong kalihukan an hour at doon, mga experiences na nga usab nga mga batasan o kahimtang sa pagsalig sa Ginoo, katumanan niini nga propesya. Buhat sa balaang espiritu. Praise the Lord, malipay ka. O atong tanawon ang tumoy niining atong mga pagtuon. Sa pagkakaroon, makigalaan o mga kapaglaom. Tapuso na ko ang sugilan ang paminsay karon nga gabi. Pinaagi sa usa ka sugilanon. Kuwang ragyud ay tagkahibalo. Kuwang ragyud tagkahibalo. Og ang kahibalo na to kung dili koreksyonan, mo resultag kalaglagan. Well, ikaduha na ko ning isulti ninyo karon nga gabi. May sakyanan ko. Ang akong sakyanan, ang tag-iya na to Anas General Conference. So nakuha gihatag sa Ginoo nato niadtong tuig 2015. Mitsubishi Record nga adventure. Apan sultihan mo nako, may dako ng sugilanon nga di gyud nako malimtan. Kinahanglan sa gyud nato
paserbisyuhon aron makita ang dako kay kahulugan. Unsang pagkaunsaa, mga kagalaan. Nga, bisag unsaon ako og musaka man og adto ko ulutangga, mutabok sa barge, pagsaka hinay magyud mudaga, mukamas ing sakyanana. Adto ko bungtod, magpakusog pakudaan, makulbaan ko. Hinay magyud di kaangat pa kayo. Lagturo ng istorya kay wala tay minutos na lang nabilin. May kabat og 3 ka tuig mo tuo mog dili. Tuo na lang mo. Bikabat og 3 ka tuig. Inana gyud ang pagkahimtang sa akong pagdala sa sakyanan. Kano mo gyud hinay mo gyud sa sakyanan. Hantod sa usa ka adlaw ni ana, human sa 140 kapin ang bautismo. Dunay usa nga kapitan nga nabautismo dito sa diha sa sindangan o gihatod na mo balik sa iyang balay. Angaton man. Nagbulyo na po ko. Kapila na ginahita mo, usan eh, katapusan. Gidala na mo, nakasakara, nahatod. Sige ko gunahuna. Ngano mo gining sakyanan na? Ngano hinay mo gyud siya? Pagkaugma, nanguli na may uban sa akong pamilya. Mingon akong anak, sulay ragyod na di. Kana ba? Sulay ragyod. Kaya mo pangsyon lagi na. Nagturon do istorya mo kay sunan. Gisulayan ako. Gipugos gyud ako og nakasulod ang primera. Isang primera. Sulod sa 3 ka tuig, wa gyud ko naka-primera. Segunda ra gyud. Unya nganong wa mo gyud ko? Ambot sa pagkaunsa, basig itugot ta pud mahimong atong ilustrasyon karon. Di man gyud nako masulod ang primera. Di para sa inyo ang masakyanan nga humok kay primera, segunda, tercera. Unang mideklarar na lang ko sa akong mga sakop sa balay nga, maugyod ni ang pirmira, nasayop lang ning pagabutang din ang akong gitudlo ang segunda. Kaya di man ko kasulod sa pirmira. Mikabat og 3 ka tuig ay ko nakasulod o pirmira. Pagligwat yun ako, pagkaigsunan, misulod man, ni araman di ay. After 3 years, nag-antos ko sa akong mga biyahe sa diha pa ko sa Buanga Peninsula tungod kay wa ko nahibalo. Mga kaigalaan, ang gahom sa Ginoo ni ana, wa lang ta nahibalo. Apan kun atong tuyuhan, atong tinguhaon, maangkon nato kini gahom. Abi nusultihan mo nako, human ko nakasulod sa primera. Mayon ako bisan asang bungtura ang ato nako. Pertigyong lipayan ako, makigalaan. Ganuman, may kusog na nga akong sakyanan. Niabot ko siyon yun. O nakaabot in taon ni Tibuok, Mindanao. Praise the Lord. Ganuman, nakaplaganan ako ang gahom. Naara ang gahom. Naara ang bala ang espiritu. Wa nato na sabti. Wa nato na ilhi. Munang hangtod karon wa tay gahom. Dalaygo ng Diyos nga miabot na kini nga panahon ang gahom sa espiritu tungod sa kaalam nga nagauswag natuman nga tagna sa atong panahon ato nang mapaimuslan aron pagtapos sa atong misyon. Praise the Lord. Magampo ta. Ginoong Diyos, salamat sa imong espiritu. Kakaron amo nang nailhan. Dugay ra day nagpaabot kanamo. Giulat namo tungod kay kami kulang si kaybalo. Apan karon na abli nang amo hunahuna. Amo na itugyan sa ingpit among kaugalingon sa pagbulutan sa Dios pinaagi sa balang espiritu. Mapakita na namo sa kalibutan ang kakusog sa imong mga minsayeng ipaabot namo sa tanan kakatawhan. Salamat sa balang espiritu. Nga mao'y imong gitahasan, nga mao'y magpitbit kanamo, padulong kanimo, tinhi sa yuta, nga magpaabot sa imong pagbalik. Salamat sa programa sa pagluwas,
sa halangdon nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu. Hantod nining panahon na nagagitib pas amo kasing-kasing ang mga kahayag nga langit nun og maghatag kini o gahom magdilaab sa among kasing-kasing mga usab kami o ang iglesia magkaiusa magbitbit sa mensahe sa katapusan at doon na nailhan nga gahom sa malaing Espiritu. Salamat Ginoo niining kahigayonan og salamat sa pagpaabot nimo ning mensahe alang kalamong tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Praise the Lord ug maayong gabi.